Habang tinitingnan ko yung tatlong wheelchair sa harap niya, napaisip ako, mayaman man siya o kumpleto sa gamit pero sa pagtanda pala, hindi pera ang pinakaimportante. Sa huli, ang tunay na malaga pa rin ay yung mga taong mag-aalaga, makikinig at magpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Naisip ko lang sana balang araw sa Pilipinas ganito rin kaayos at kaalaga ang naipoprovide para sa mga matatanda. Yung hindi sila makakaramdam ng pagiging pabigat kundi mahalaga pa rin na irerespeto habang tumatanda. Dito sa Japan, makikita mo kung gaano kahalaga ang dignity at comfort ng elderly. Kaya minsan mapapaisip ka rin, paano kaya kung lahat ng lolo at lola natin sa Pilipinas ay may ganitong klase ng alaga, respeto at suporta? Kasi habang tumatanda sila, mas lalo nilang kailangan hindi lang ng gamot o pagkain, kundi oras, pasensya at genuine na pagmamalasakit. Sa Pilipinas or kahit saang part ng bansa, hindi madali ang pag-aalaga sa matanda. Alam ko to dahil caregiver ako. Sa Pilipinas, madalas nasa bahay lang ang lahat ng responsibility ng family. Walang caregiver at bihira rin ang access sa care home, lalo na sa mga mahihirap. Kaya napakahirap kapag may senior na hirap ng And take note, kumilos. hindi lang senior, pati At sa yung mga mga bedridden patient natin dyan. Sa experience ko sa pag-aalaga, lalo na sa lolo ko, mas naging madali kahit papano ang araw-araw na pag-aasikaso nang nagkaroon siya ng reclining wheelchair. Mas naging komportable siya at mas napadali rin ang pag-transfer papunta sa ospital at iba't ibang check-up syempre. Hindi na ganun kahirap ang pag-upo at pag-ayos ng posisyon. Bigla kong naalala yung kwento ng kapatid ko tungkol sa pag-aalaga nila sa lolo ko noon. Kapag pinapampersan daw nila siya, binubuhat pa nila siya patayo. Dalawa silang babae ha, pati yung pinsan ko, nagtutulungan. Yung isa inaalalayan at binubuhat siyang tumayo kasi sa hirap-hirap nga siyang kasing tumayo. Tapos yung isa naman, nagsusuot ng pampers. Siguro, nung hindi rin nila alam kung paano talaga yung tamang paraan ng pagpapalit sa bedridden o stroke patient. Parang underwear o pants yung pagsuot nila ng pampers habang nakatayo siya. Sobrang sayang araw ng lolo ko kapag nailalabas siya ng bahay at naarawan. Naalala ko pa ng sabi niyang kapatid ko, minsan habang naarawan siya sa labas, nakapikit lang siya at tapos tumutulo yung luha niya. Na-stroke kasi ang lolo ko noon kaya hirap na rin siyang magsalita at kumilos. Pero pakiramdam ko yung luha ng tuwa. Siguro masaya siya dahil kahit papano nakalabas siya ng bahay. Nakakahinga ng sariwang hangin at nakakaramdam pa rin ng buhay sa paligid niya. Parang simpleng bagay lang para sa iba yung maarawan at mailabas sa sandali, pero sa mga taong matagal na nasa higaan o sa loob ng bahay, malaking bagay na pala yun. Bago kami nagkaroon ng reclining wheelchair, sobrang hirap ng siyang ilabas. Kinukwento ng mama ko at ang mga pinsan ko na binubuhat pa raw siya ng mga kuya ko palabas ng bahay na pag pumupunta sa ospital o kaya isasakay siya sa ambulance. Sobrang hirap pero thanks God na lang nakasurvive. Naiyak ako at naaawa. Ramdam ko kung paano at gaano kahirap yung pinagdaanan nila nung panahon na yun sa pag-aalaga sa lolo ko. Hindi biro ang mag-alaga ng matanda lalo na kapag bedridden o stroke patient na. Kailangan mo ng lakas ng katawan, mahabang pasensya at sobrang pag-intindi sa araw-araw. At minsan, kahit nahihirapan na yung nag-aalaga, tuloy pa rin sila dahil mahal nila yung tao. Doon ko lalo na-realize na sa Pilipinas, marami ang pamilyang tahimik na lumalaban sa pag-aalaga ng mahal nila sa buhay. Kahit kulang sa kagamitan, kulang sa knowledge at walang professional caregiver na tumutulong. Kaya malaking bagay talaga kapag may maayos na kagamitan tulad ng reclining wheelchair o tamang suporta para kahit papano, hindi gumaan man lang yung pakiramdam at mabawasan yung hirap ng pamilya. Habang tumatanda ako dito sa Japan, mas lalo kong naiintindihan yung sakripisyo ng pamilya ko noon para sa lolo ko. At minsan naisip ko sana kahit papano nakita at naramdaman ng lolo ko kung gaano siya kamahal ng buong pamilya bago siya At namatay. para sa ating kasama pa ang ating mga mahal sa buhay, ay habang may oras pa, iparamdam natin ang pagmamahal at pag-aalaga sa ating mga magulang at lolo't lola. Dahil darating ang panahon na alaala na lang ang maiiwan at doon natin marirealize kung gaano kahalaga ang bawat sandaling kasama sila. Rest in peace, tatay. I love you.